Ayun, no? Meron akong ide-demo na ginawa kong program way back 2020. Ito ay isang email campaign program na kung saan pwede ka mag-send ng maramihan, no? So, alam ko na marami na sa market niyan. Marami ka na pwedeng gamitin. At mas magaganda pa. Totoo yun, na marami talaga. Nga lang, ang hindi ko lang nagustuhan sa kanila ay yung mailing list na kung saan na nire-require mo muna yung mga recipients na mag-opt-in or mag-subscribe bago sila makareceive ng email. So, ayun yung isa sa hindi namin nagustuhan kasi kung may mga email na kami, kailangan pa namin silang i-require mag-opt-in or mag-subscribe. Hindi lahat nag-subscribe, di ba? Hindi lahat ano. So, kaya isa sa mga ginawa namin, gumawa kami ng isang program. So, bali ako yung gumawa ng program. At ngayon, kung sabihin na na-spam pa din yung email mo gamit ng program na to, yes, hindi may iwasan. Pero may diskarte. May mga technique akong ginawa. No? So, gagamit ka lang talaga ng mga trusted na mga email provider. So, kasi isipin mo itong malalaking kumpanya, napupunta pa rin sila sa spam folder at saka junk folder. Ito example, papakita ko dito. Cloudflare, kilala na yan. Malaking kumpanya na yan. BPI. No. Cloudflare, yan. Malaking kumpanya na yan, BPI, bangko yan. Kilala na yan. So, pupunta pa rin sila sa spam. So, yun lang. O sa junk. Ngayon, so ito yung program. Ito yung program na ginawa ko. So, back 2020, pandemic days. So, napakasimple lang nito kasi yung time na yun, tool ko lang ito pang personal. Para lang, mapabilis lang ako hanggang sa ginamit ko ng kumpanya, etc. No? Ngayon, ito ay program na kung saan lang na mag-upload ka ng or mag-attach ka ng text ng template. So, yung template na yun ay HTML format or HTML design. So, ito yun, sample. Example, ito yung design na ipapadala mo or meron kang mismo design talaga na maayos kasi may mga ganyan. No? Ngayon, gawa tayo ng campaign. So, ito yung dati. So, sample 2. So, name na campaign. Excuse. Name na campaign, subject ng email, kasi ng attachment, kung gusto mo mag-attachment, ilagay tayo ng sample attachment. So, wait natin. Tapos, template. Ito na yung email, yung HTML natin. So, sample lang ang gagamit natin. Tapos, yung papadalahan natin, sino-sino yun, no? So, ang gamit ko lang muna sa ngayon ay text file, pero nag-work din na, dito, ang Excel file, na may kasamang name. So, name, then email, yun. Ito ay puro email lang, walang name. So, ayan. Saan papadala? So, save natin. So, kung ano yun, ano yung tsura ng email, ito siya, yung email list. Yan lang. May dalawa lang akong email na papadalan. Excuse. Okay. Tapos, ayun na, created na. So, kung may napapansin kayo dito na tracker link, ayun yung tracker na nadedetect niya ang program na yan kung ilan yung nag-open, natatrack, no? So, isa yan sa ano. Pero sa ako na i-explain yan. So, refresh. Lalabas ngayon dito yung sample 2. So, select ko yan. Then, i-start service natin. So, bago ko start buksan ko muna itong Gmail ko na to. Meron ako kasing sinandal kanina sample 1. Delete ko na yan. So, start service ko siya. Ito yung papadalahan. So, may mga ganyan. Okay. Mapapansin nyo, napakasimple lang talaga niya, no? Yan, sending na siya. Hintayin natin matapos lang. Yan, nag-send na siya. So, send ulit sa isang Gmail. Dito, ayun na, pumasok na siya dito, sample 2. Ayan, yan na siya. At yung attachment. So, ayan, hindi naman siya na-detect as spam or whatsoever, no? Nandito siya. Wala naman siya dito sa spam. Nandito siya sa inbox. Ayan. Ayan yung version 1, no? Ayan, ginawa ko ng 2020. Hanggang ngayon, ginagamit siya ng kumpanya namin every week. So, simula 2020, 21, 22, 23, 24. Hanggang ngayon, sige, ginagamit pa rin siya. Ngayon lang ako nagkaroon ng time ulit na ma-develop yung version 2. Kasi, marami na silang complaint dito dahil medyo naglalag na siya, kasi luma na nga tsaka di masyado namin maintenance. So, ngayon, pero ginagamit pa rin asing nasa 3,000 to 10,000 weekly na napapadala namin email gamit nito. Wala naman nagiging problema sa pagsisend. No? Okay naman ang lahat. Ngayon, ipapakita ko naman yung version 2. So, i-close na natin ito. So, ngayon, ang version 2 ay i-download natin, syempre. So, meron akong ginawang repo dito na link. Download natin yung installer. Install natin siya. And then, apply mo lang yan. Run. So, next. Okay. Ayun na siya. Close natin yan. So, ito yung pinaka-installer or pinaka-magiging startup ng app. So,
Pag dinouble-click natin yan, mag-check yan, then ida-download pa natin yung program. Yung pinaka-program mismo. Download. Hintay natin. No, medyo matagal lang siya kasi may mga ginagawa pa siya. Ayun na, nag-extracting na. Yun na, tapos na. Check lang ulit ng version. Okay. So, ayun na, okay na. Pwede natin i-launch yung system o yung program. Ngayon, kung mapapansin nyo, mag-ask siya ng ganyan. Kasi, dyan mo nalagay yung email address mo kung gusto mo makatanggap lang naman ng mga report. For example, after mo mag-email campaign, gusto mo ma-receive yung, ilan yung nag-send, ilan yung nag-failed, ilan yung total campaign ko sa isang campaign mo, ilan yung total recipients ko. So, yan. So, once na sinet mo na, nag-start ka na campaign kahit alis ka na, mag-update na siya sa'yo sa email mo. So, pwede mo gawin later yan. So, ito na siya. Mas na-improve. Tapos, meron ko, ito nga pala, may free license na may 10 campaigns kang pwede magamit. No? O, magamit mo siya hanggang 10. Limitado lang. So, ito na siya. Nas, detalyado na to. Tapos, dito, about, siyempre, gusto mo ma-check lagi yung version. So, free version lang. Tapos, dito, merong user information. Ito yun. Settings. Dito ngayon, may backup na. Automatic backup siya kapag nag-close ka. Pwede mong reset yung campaign only na ito lang or factory reset. Pero hindi ko muna i-click yan. Diba? Tapos, nga pala dito, coming soon dito yung SMS. Pwede ka mag-SMS broadcast. So, mas maano na. Tapos, may restore and backup. Tapos, ito yung, kung gusto mag-upgrade na mas maraming features na lalagay dito. Tapos, dito, ito na yung campaign. Mag-add tayo or yung campaign, email or SMS. So, sa ngayon, email lang ang meron. So, same din yung itsura niya, pero mas maraming features na yan. So, tapos, meron tayo ditong email sender na. Ang gagandahan ngayon sa luma, kung isa lang yung SMTP sender mo, dito, pwede kahit ilan na magkaroon ka. Tapos, pwede ka na mamili. Sa bawat campaign mo, pwede ka na mamili kung anong sender ang gagamitin mo. Anong SMTP, anong email sender. So, pakita ko ngayon yan. So, ayun, bali, may ginawa pala ako. Nag-add ako ng SMTP sender natin. So, ito yan. So, nadagdagan na siya. So, meron na tayong 3. Pero, actually, 2 lang yan. Kasi yung isa ay system active lang yan. Ibig sabihin, ayan yung ginagamit ng system para mag-update sa email mo or mag-send naman kung ano-ano verification. Ito yon. So, hindi mo siya ma-edit, hindi mo siya ma-delete. So, ginagamit lang yan pang system. So, itong program na to, pag-send ng mga OTP or report, yan. Ito yung in-add ko ngayon din, na pwede ko siyang edit. Ito yan. Tapos, ito pa yung isa na pwede ko rin i-edit. So, kung mapapansin ninyo, meron na tayong primary. So, kahit sino yung nauna, pwedeng hindi siya maging primary. So, ibig sabihin ng primary, siya yung default mo na rin at the same time. Nasa na rin yan. So, kunyari, ito yung gusto ko maging primary. Sige, next ko siya. Okay ko siya. Save pala. Then, siya na yung primary. So, para makita natin yan dito yan. So, mag-add tayo ng campaign. Ito yung campaign. So, lagay tayo dito ng demo 1 naman. Subject. Tapos, anong template ulit? Same pa din. Pwede natin yung template dito. Ang kagandahan ngayon, pwede mo na siya ma-open, ma-review. Ayan na. Ito pala yun. Pwede na. Tapos, yung email list natin, sino yung recipients, nalalaman mo na kung ilan yung papadalan mo. At the same time, pwede mo na rin ma-open at i-edit. So, for example, gusto mo magdagdag dito, sample at gmail.com. Diba? So, yan. Save yan. So, kanina 2 lang na-detect, diba? Pero pag inapin mo 3 na yan. Okay lang yan. So, ngayon, kapag pumunta tayo dito naman, naglagay tayo ng attachment. At pag sinave ko yan, matik 3 na lalabas dito. At nagkakaroon na rin din na ulit ng tracker link. Tapos kung mapapansin mo, lumabas na dito yung sino yung gagamitin mong sender or SMTP. So, ang primary natin ay itong una, si Postmail Desktop. I-close ko yan at gusto niya rin, gusto kong in-update ko kunwari yung primary ko. Ito na yung primary ko, si Gmail na to. Yan. Okay. Pag pumunta ko dito ulit, siya na yung primary. Ngayon, mag-add tayo ulit. Ng isa pa. Para makita natin yung pagkakaiba nila. So, demo 2. Same, ibayin natin yung template naman. Ito ang gamitin natin. Para makita natin yung pagkakaiba. Email list. Ngayon lang ito ay babaguhin ko na kasi hindi wala naman talaga to. So, tingnan yung mangyayari dyan. Sinave good. So, boss, gamitin ko yung attachment ulit ito. Save. So, hindi nag-update yung isa. Okay lang yan. Kasi hindi talaga mag-update yan. Kasi, same lang naman sila ng email list, di ba? Hindi nag-update kasi na-record na siya eh. Kailangan mo na ulit balikan para update. Para magpareha sila. So, ngayon,
meron na tayong dalawang campaign. Diba? Eh, yung isa na ito. So, gusto ko ito yung gagamitin. Update ko lang yan. So, ngayon, kung titingnan natin, refresh natin, review, si Postmail Desktop ang ginagamit itong campaign 1. Si campaign 2, no reply. No. Ngayon, para natin siya maibabroadcast ngayon kasi hindi natin, kahit i-click natin ito, wala pa yan. So, gagawin natin, update natin to, ilagay natin siya sa queue. Yes. Then, automatic niyan. Mag-update din na queue. Yan din to. Ilalagay natin yan. Queue. So, dalawa na sila naka-queue. Ngayon, kapag once na start broadcast yan, magsisend na rin ulit yan. So, punta tayo dito sa email ko ulit. So, i-delete natin ito isa para hindi tayo malito. So, i-start broadcast ko na. Start. Yes. So, sa baba, yan na. Mas detalyado na. Nakita mo sino yung sender. Ito yung nagsisend ngayon, which is tama. Kasi yun yung nakalagay sa umpisa. Sa send na. Nag-update na rin dito send. So, ganoon ulit. No? So, mayroong delay yan. May mga delay na nangyayari dyan. Kasi, para hindi naman ma-abuse yung email sender natin. So, kaya may mga... Pero pag marami namang email yan, email list, nasa thousands yan, hindi nyo na namamalayan yan. So, yan na. Yung isa completed na. Yung isa in progress pa. Yan, completed na. Ito yung sinasabi ko kanina dun sa user information na to. Kapag meron kang email na nilagay dito, kapag ito natapos itong mga to, magsisend to ng email after 10 minutes. Completed siya. After nyo na-completed, after 5 or 10 minutes, magsisend siya ng update dito sa email or mobile number na nandito. No? So, dito mag-update. Ayun yung purpose ng user information. Doon siya mag-update after mag-completed na to. Magbibilang na ng 5 minutes o 10 minutes, saka siya magsisend ng update. As long na hindi naka-close tong program, ha? So, make sure lang na up and running tong program. So, kagandahan naman, accidentally ma-close mo to, nandito lang naman yung sa background. Tuloy-tuloy pa rin yan. So, right-click mo lang, open mo lang. Yan. Nandiyan pa rin siya. No? So, ito ngayon yung version 2 na mas maraming features na darating. Magkakaroon kasi ng SMS na rin siya. At saka, sure na makakarating yung email nyo. So, although hindi maiwasan yung may spam, napapunta sa spam or sa junk. Pero based on my experience, working siya. Kasi, basta yung diskarte o yung gagamiting mga backbone. So, hindi ko pa napakita. So, ito na yung email kanina. Ayan. Ito naman yung isa. So, kung papasin nyo, hindi naman na-detect as spam email. Diba? Pero syempre, yun ngayon pa lang. Pero, itong mga email na to, maniwala kasi hindi, itong mga email na ginagamit ko yan, pan-testing talaga. Sa testing is nasa 300 to 500 daily. Nagde-test kami. Ito, isa yung ginagamit na to. 300 daily. Minsan umabot ng 500. Hindi naman siya na-detect as spam. So, yun. So, bali, ito yung version 2 na. So, yan. So, mas maraming update pa na mangyayari dito. So, sa mga gustong gumamit, feel free, no? Lumilibreng 10 campaigns kayong pwedeng gamitin. Napaka-safe niya. Okay siya. Wala kayong magiging problema. Kung mayroon na naging problema, email nyo lang ako. Tulungan ko kayo. Sa mga gusto gumamit. Yun lang. Salamat.